Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong July 6 to 12. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba ng video. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ninyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Ipasa mo ang sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Scorpio, Virgo, Pisces, Sagittarius, at Taurus. Okay. You have a duty, ano? There's a duty or may mga burden situation, may mga big problem, may mga kalungkutan na pinagdadaanan. Have faith, matatapos din ang lahat, no? Sinasabi dito. Maging religious ka lang. Alam ko naman na religious person ka. Kung ano may mga pagdadaanan mo, magtatapos siya. Siyempre, andito yung sitwasyon na may mga challenge na darating in life, no? May mga delay situation, may mga bagay na magkakaroon ka ng limitasyon sa sarili mo, or maybe you need to put boundaries din sa iba sa'yo. May lungkot ako nakikita sa'yo, hindi ko alam, siguro wala namang nawalang buhay, ano? O nahando lang talaga yung kalungkutan na pagdadaanan mo because of the problem sa iba sa inyo. Sana wag naman lahat. There's a chance or hope, no? Na maaring may mga new opportunity na darating sa buhay mo, may mga small happiness coming, may mga panimula, no, sa iba sa inyo. And then also, iba dito, iba ka may manalo. No, in what way yung panalo mo? Maaring iba sa gambling, maaring iba is sa puso ng isang tao, ganyan, sa puso ng mga nakapaligid sa iyo, maaring ganun sa iba sa inyo, no? And then also is magkakaroon ng transformation sa iba sa inyo. Yung starting and yung beginning, magkakaroon ng yun nga transformation or merong paglipat. Hindi ko alam in what way, pero may paglipat na magaganap. May isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. Yun na nakikita ko. Kaya sabi, lakasan mo lang yung loob mo. Or in your self-personality, no? May mga bagay na kailangan tapusin na. May mga bagay na kailangan umpisahan or kailangan nang tapusin. Yun ang vice versa. Vice versa, puro naman sa'yo yun, no? Yun na nakita ko. May mga tao na magbibigay na pagmamahal sa'yo, or may tao magbibigay na pagmamahal, or you giving love with someone, no? And then also, there's a romance sa iba sa inyo, and then also, may saya ka namang mararamdaman dito. Yung iba dito, movement. May movement ako nakikita sa'yo. Pero I don't know why. Pero sabi dito, either sa trabaho to, no? Either work, profession, or magkakaroon kasi sa'yo ng shifting May shifting na magaganap sa'yo, Gemini. As in. Tingnan natin ang energy mo. May panimula at may pagtatapos. Energy ni Gemini. Okay, ang energy mo. Okay, may mga tao or mga tao, pero ang daming tao Asa ka ba? Parang ang daming taong nakaharap sa'yo or marami ka nakakasalamuhan na tao. Ganun. Sa nakita ko dito.
No? Ang energy na nakukuha ko sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na na you commit, magko-commit ka sa isa goal mo this time eh, sa nakita ko dito. You keep moving to reach your goal, or andun yung sitwasyon na may mga pagsisiyasat o may mga maghahanap ka ng mga katotohanan, anong dapat, dito ba, bakit ganun, bakit ganyan, dapat ba ganito, dapat ba ganun, may mga ganun sitwasyon. No, may mga urong-sulong din ako nakikita sa'yo, either you want to withdraw something into your life, ganyan, pag alis or uurong ka, may ganun. Or hindi yung sitwasyon na thinking of retirement or may retiro. In what way, hindi ko alam. Maaring sa love life, maaring sa trabaho, or maaring in any situation sa buhay mo, Gemini, no? May mga pag-iisip, no? Ako nakikita sa'yo. Yan. May mga iisipin ka doon na bagay-bagay. May mga isipin ka na mga goal this time. May mga isipin ka na gusto mo ma-achieve. Ganyan. And then also, nakita ko dito, may tao na someone want to commit. Gusto ng open communication. Maybe gusto rin niya ng partnership, or there's a union or commitment or connection. Or maari naman na may magbibigay sa'yo ng payo, or you're giving advice. Vice versa. Ano parating kay Gemini? Paalam mo, parang you will become a center of attention, Gemini. Hindi ko alam why, pero you will become a center of attention. Maaring marami makaka-recognize sa'yo, or maaring din na haharap ka sa mataong lugar, or nasa place ka na mataong lugar, parang ganun. Maaring may mga recognition sa iba, ganyan. Pero may lungkot eh, ako nakikita eh. Ganun ang nakikita ko. Parang may pag-iisip with alone time, ganyan. Parang magmumuni-muni ka. Parating. Okay. Ang parating sa'yo, merong kang bagong paplanuhin. Sa nakita ko dito. Tingnan ko nga, bakit ganito yung energy. Nako. Oh, mayroon kang paplanuhin nga. Nagkaroon or magkakaroon ng mga dissatisfaction, no? You feeling stuck, makakaramdam ka ng pagka-boring, ganyan. May mga situation na rejection. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay na hindi ka ito makakapag-focus. There's a bullying, ano, Gemini. I hope hindi ikaw ito. Sana hindi ikaw. Yan. There's a bullying, may mga aggressive situation, may mga forceful happen situation in life. May mga tao na magbabastos o babastusin kang, may tao may pangbabastos, mababurnout ka raw, hindi ka mapapakali, or hindi yung sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon na wala kang magagawa. Kasi it happen. May mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo. Also dito, sa nakita ko dito, sana wag mangyari sa iyo dito, no? Sana wag. Pero, maybe you're waiting for something dito sa nakikita ko dito. May hinihintay ka, pero yung hinihintay mo, hindi nangyayari. O yung mga plano mo is hindi nagaganap, o hindi nangyayari, o hindi nag-growth, no? Sa nakikita ko dito. May mga planong ganun. Medyo ang iba sa inyo nagiging feeling emotions. Hindi ko alam kung night shift kayo, kung kulang kayo ng tulog, magtulog kayo.
may mga ini-illusion kayo, you daydreaming, o may dinidream kayo, may mga ganun. May mga sikreto. Ako nakikita, hindi ko alam kung ikaw or someone is may secret. Ganyan. May mga hidden situation. Ako nakikita. Ano dapat iwasan ni Gemini? May mga subconsciousness. Dapat iwasan ni Gemini. Okay. Okay, Gemini. Iwasan mo daw yung stress, anxiety, depression, pag-aalala, yung mahata ka ng nakaraan, iwasan mo yung mga pagsisihang mga bagay na nangyari na. Kasi tapos na yun, di ba? Iwasan mo rin na ma-lack of direction ka, iwasan mo na hindi mo ma-release o hindi ka bumitaw sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na nakapagpapahatak sa'yo para hindi maka-move on o hindi mag-move forward. Ganyan. Iwasan mo yun nga, mag-focus sa nakaraan. Nakaraan na kasi yan, no? Iwasan mo rin na hindi ka mag-isip ng advantage into your life. You need to think advantage sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo na malako progress ka, maging irresponsible ka. Iwasan mo yung katamaran or makaramdam ka ng katamaran. Siyempre, iwasan. Alam mo ba na, hindi naman siguro lahat yun. Iwasan mo yung magkaroon ng pagpapaliban sa mga bagay na dapat mo namang aksyonan at dapat mo nang fokusan. No, yun ang sinasabi sa'yo dito. Siyempre, yung magkaroon din ng unhealthy lifestyle, iwasan mo rin yun. And then, yung hindi mag-follow when it comes sa iyong isipan, no, sa yung true. Yun ang sinasabi ko. Yun. And siyempre, iwasan mo yung magkaroon ng panic situation. Ganyan. Yung magpanic ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Pag-isipan mo maigi, no? Yung nakita ko dito. Tingnan natin ang iyong love. Iwasan mo yung ano ba to? Magkaroon ka ng self-limiting sa sarili mo. Iwasan mo. Kung baga, mag-trust ka lang sa intuition mo. Kung ano yung mga gusto mong desisyonan, syempre maging aware ka. Iwasan mo yung magkaroon ka ng sitwasyon na gumawa ng mga bagay o magdesisyon ng mga bagay na walang kabuluhan. Yun ang sinasabi, iwasan mo yun. Alam mo ba, hindi ko alam kung ikaw or someone in your life na malapit sa'yo, there's a confine ako nakikita. There's a doctor, hospital, or may mako-confine. Mga ganun. Love. Kamusta ang love ni Gemini? O may mga magpapa-check up. Okay, when it comes sa love, kung may taong umiiwas sa'yo, Gemini. Pero curious sa sa'yo. Hindi ko alam bakit siya umiiwas. Pero curious siya sa'yo. Ewan ko, gusto kanya dito. Pero hindi ko lang maintindihan sa kanya kasi they feeling burden. No? May lungkot siyang nararamdaman dito. Or maari naman na may taong nalulungkot in a distance. Ako na nakikita dito. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yun na nakikita ko. Ay meron ding Taurus, Virgo, Capricorn. Yun. Yun ang mga element na nandito. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, nagkakaroon naman siya ng enlightenment yung taon na to. Nagkakaroon siya ng enlightenment. Tutusin nga, gusto niya ng new beginning sa'yo No? Gusto niya ng new beginning sa'yo, still curious itong taon na to. They feel yung burden. May mga bagay na hindi niya kayang i-accept. Nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya. Sa nakikita ko dito.
may mga nagpapayo rin kasi sa kanya dito, sa nakikita ko. May nagpapayo sa kanya about in this connection. Sa mga nagkakahiwalay ito ha. Kumbaga, andi yung sitwasyon na, ano ba yung gusto mo? Gusto mo ba makapagbalikan o ano na? You need to decide. Nandun sila sa sitwasyon na gano'n. May nagpapayo sa kanya. Kung gusto mo na lumayo ka. Kung ayaw na. If you are single, may taong parating sa buhay mo. No? Kung single ka, may tao na parating into your life. Ganyan. Pero you need to be aware daw ang sinasabi dito. No? Ibig sabihin, may something. Diba? Or, wag ka magpadalos-dalos. Isa rin yun. Siyempre, kung if you are in relationship, nandito naman kayo sa sitwasyon mo na there's a love. No? There's a love, kahit na may mga bagay o sitwasyon na pinagdadaanan ang isa sa inyo, na siguro may mga problema, may mga burden, ganyan, struggle in life, pero handoon yung patient ng isa, ng bawat isa, nagiging very responsible naman kayo, o kaya naman na hindi yung sitwasyon na isa sa inyo is umiiwas, o iniiwasan kanya, para hindi ka magkaroon ng problema in life. Maaaring may nililihim siya, o may tinatago siya, o ayaw niyang malaman mo na may pinagdadaanan siyang lungkot, o may pinagdadaanan siyang struggle, problem. Maaaring ganun sa iba sa inyo. Sa magkakarelasyon. Tingnan natin. Maaaring ikaw ito or siya. Gemini. Gemini, mag-save ka raw ng pera ha. And think to the future. Uy, there's a new beginning sa iyo Gemini. Sabihin ay may bagong simula ng pagmamahalan, bagong simula ng pagkakaisa, bagong simula ng may nagkakabalikan, ano? Or nandito ka sa situation mo na someone is gustong bumalik. Ayan, they manifesting. Si Ten of Cups. Pero, andito siya sa sitwasyon na, oo, nasa kanya. Pero gusto niya ma-recover to eh. Gusto niya. Gusto niya makapag-ayos muli sa'yo, gusto niya bumalik itong taon na to, no? Sa nakikita ko dito. Pero, nai-stuck siya eh. Natatakot siya na baka ma-reject siya itong taon na to. Or maybe this is you. Sa iba dito, bagong tao to. No? Bagong tao na nakakaroon ng attraction sa'yo. Pero natatakot siya kasi baka i-reject mo siya. Sa iba naman sa inyo, is there's a new happiness, there's a new beginning. Iba dito, there's an opportunity. No? Iba dito is creativity. Sa iba sa inyo, may mga magkikita, either family, relationship, ganyan. May union. May marireceive ka raw. Either text message, communication, or a love letter. Sabi ganun yun. O kaya communication with comes to family. Anak, karelasyon, family. Yan. Baka may ma-receive ka sa kanya. Sa iba dito, merong tao dito na gagawin niya yung lahat para sa'yo. Maging masaya ka lang. Or maybe this is you. Or maybe ikaw, gagawin mo yung lahat para sa anak mo, para sa pamilya mo. Ganyan. Uy, yayay. Tingnan natin. Si Wheel of Fortune. Yung iba dito, no, there's a new destination sa buhay mo. Maaaring ikaw, pero ikaw to, magkakaroon ng mga new opportunity, new destination, ganyan, and then also magkakaroon ka ng enlightenment, no, sa iba. Magkakaroon ka ngayon ng enlightenment, maaaring you living the past sa iba sa inyo, or
Or, syempre, hindi mo pa rin mawawala yun, na mariremanizing mo pa rin yung mga nakaraan sa buhay mo. O kaya, may mga mamimiss kang tao or maaalala mo lang. Karelasyon, kaanak, kaibigan, ganyan. Yung mga good memories from the past situation, yan, maaaring maalala mo. And also, sa iba dito, someone want to recover or want to communicate sa'yo. Pero ang sinasabi niya dito, nalulungkot siya, nagkakaroon siya ng isolate eh. Siguro sabi niya, ang sabi niya ito, in a divine timing, parang magkikita at magkikita tayo. Magkakaroon tayo ng connection. Andun siya sa sitwasyon na yun. Tingnan mo. Diba? Andun siya sa nakatanaw siya. Kumbaga pinagmamasdan ka lang niya, ganyan. Andun siya sa sitwasyon na darating ang time, darating ang araw, na magkakaroon kaya tayo ng recovery. Andun siya sa ngayon sa pag-isolate, no? Ganyan. Nalulungkot siya in this time sa life niya. Maybe this is you or someone. Puro ano to, fire sign. Connected ka ba kay fire sign? Ayan o, puro fire sign yan. Meron din dito na Taurus, Virgo, Leo, and Aquarius. Yan. Pero it's more on, ay may Scorpio pala. More on fire siya. Hindi ko alam kung connected ka sa kanya. Yun ang sinasabi niya dito. Maring may nagmamatsyag sa'yo, no? Dito. Tao na nakaraan. Or tao na malapit sa'yo. Or dating karelasyon, pwede rin. Ay, ganun. Kahit hindi ka nalang mag-mood. Diba? Ba yan, anak? Nagulo na yung ano natin. May didesisyonan ka dito ay may pupo. Sabi na ko may pupo eh. Sandali. Yak. Kaya pala lumakad doon. Naglagay lang nag-blessing lang. May didesisyonan ka dito Gemini, sabi ko ano bang element yung nabasa ko na ba ganun. May didesisyonan ka dito. May mga bagay na you need to decide. May mga bagay na kailangan mong mag-step up. May mga bagay na kailangan mong i-end and i-start. Yon. May mga decision making ka na gagawin daw. Nandito na nagkakaroon ng emotional situation. Uy, may mag-i-end dito sa buhay mo, Gemini. As in. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na there's an emotions, no? Maaaring hindi ikaw to or someone. There's an emotion, situation, you feeling stuck, feeling trapped. Andito yung sitwasyon na may mga nagkaroon ng mga bad decisions, situation, or magkakaroon ka ng mga bad decisions in life. Kaya ako sa'yo, mag-ingat ka rin. May mga bagay na mapoprostrate ka. May mga bagay na lungkot kasi ito no? There's a negative thought, yung victim mentality, magkakaroon ka ng self-imprisonment, ganyan. Parang mapofocus ka sa painful situation happen into your life. I hope wag ka ma-overwhelm sa mga choices mo kasi pwedeng yun na ikasira mo. And then also, you will parang there's a back to reality situation happen sa buhay mo. Parang matatrap ka. Parang you're trapped. Parang, hindi naman siguro kayo lahat to. Siguro hindi kayo lahat. Hindi kayo lahat to. Tingin ko. Kasi why? Ang nakikita ko kasi dito, may mga tao na galit sa'yo. May mga taong galit sa'yo, may mga sumusuporta sa'yo, pero may rejection happen into your life eh. Sa nakikita ko dito, hindi ko alam kung magbabago yung buhay mo. As in, may mga stress, anxiety. Sana hindi naman kayo siguro to lahat. Siguro or someone into your life, maaaring ganun. No?
Sana, dahil nga sabi ko may mga bad decision happen or may mga lungkot o matatrap ka, 'di ba sabi ko? Sana walang kulong or any situation na hindi magiging maganda or someone into your life. Maring pwede rin na makulong ka sa lungkot, 'di ba? Pwede rin 'yun, makulong ka sa nakaraan, pwede rin 'yun. Or maari naman na may tao or may mga tao na gusto nila na magdusa ka, mga ganyan. May mga galit. May gulo, no? Sa nakita ko dito, makakaramdam ka daw ng takot. Makakaramdam ka ng pagod. May gulo ako nakikita sa'yo dito. Magkakaroon ka ng two choices in life. There's a two-path situation happening sa buhay mo. Ganyan. Maybe you're waiting for something din. May mga situation na kailangan mag-prepare. May mga options happen in life. Hindi ko alam kung nag-iisip ka na mag-travel or mag-vacation or ano man yan, no? Sa iba sa inyo, you're planning something kasi medyo may gulo, very defensive, mataas ang ego, may argument, disagreement, there's a competition or may mga tao na hindi magpapatalo or may pagkairita, may tension ako na nakikita. May sa iba sa inyo, may mga pag-uusapan kayo related to territorial, ganyan, mga ganong sitwasyon. There's a lack of control, lack of cooperation happen. Wala sanang malaking conflict, pero there's a conflict din ako na nakikita sa'yo. Sana hindi kayo to. Sana hindi kayo. Sana hindi nyo energy. Arigato namaste, God bless.